Active Grab driver operator ka ba? Itong video na to ay para sa'yo. Hello mga kapitbahay. Hello guys. Hello, kamusta po kayo? Ito na naman si Kuys, nag-iingay sa inyong mga cellphone. Kung sa cellphone nyo man ako pinapanood. Okay guys, gusto ko lang pong magbigay ng konting payo, advice sa ating mga active Grab driver and also sa ating mga active Grab operators, no? Dahil kaya naman po active, it means nandito tumatakbo yung unit, dinadrive yung unit. So mahalaga po itong pag-uusapan natin, dahil isa to sa susi isa to sa paraan para magkaroon ng pagbabago sa mga buhay natin, no? So alam ko naman, kaya pinapanood mo pa rin to, interesado ka. So bibigyan ko kayo ng isa munang maiksing kwento bago ako magsimula, no? Meron akong isang subscriber, no? Ito true to life to, subscriber natin to. Shout out Christian, no? Na ito nga sinama ko to, isa to sa sinama ko sa grupo ko, si Christian Bautista. Christian, basta Christian na lang, hindi ko sabihin yung apelido ni Christian. Si Christian ay isang dating joyride. O di ako kakamali, joyride. Hindi naman siya angkas, ako tama. Joyride siya. Joyride driver siya. So nakamotor po siya, no? And then eto nga, si Christian gusto ng pagbabago at gusto niya ng mag-grab sa grab car, no? So may nag-offer sa kanya ng isang tao na ipaglalabas siya ng sasakyan. No, pasensya na kayo, medyo maalog guys. So ipaglalabas siya ng sasakyan, and parang boundary hulog system yata sila, parang ganun. Kung di ako nagkakamali, tinulungan siya ng tao na to. So pagka boundary hulog kasi, sarili mong diskarte, no? Makakadiskarte ka sa oras, makakadiskarte ka sa biyahe, bahala ka na kung anong diskarte ang pwede mong gawin. Yun ang kagandahan pagka boundary hulog, kasi pag boundary system, medyo chine-check pa ng ng operator yan, no? Operator, binabantayan yung oras. Anong oras ka lalabas, anong oras ka uuwi, no? Yung iba nga may limitation pa. So bale, etong si Christian, napanood niya yung mga vlog natin, no? Yung mga video natin about sa Grab, paano magpasok sa Grab. And then in-assist natin to, tinulungan natin tong kaibigan natin, no? Si parang Christian. Ayan. So, ayan, hanggang nakapasok na siya sa Grab. Isang bagay na lagi ko sinasabi sa kanya, guys. Lagi ko to sinasabi dun sa mga gustong pumasok sa Grab community. Lagi ko to sinasabi. Actually, ang Grab, isa sa pinaka maganda, sinabi ko na rin to sa last vlog ko o sa ibang mga vlog ko. Ang Grab ay isa sa pinaka magandang source of income na meron dito sa atin sa Pilipinas, no? Yes, pagod ka dito, pero kung gaano ka kapagod, babayaran ka ng pagod mo. Nagigets nyo ako? The more na you grind, the more nakikita ka. Unlike pagka sa company, the more you grind, sometimes hindi yun nanonotice, hindi yun napapansin ng mga boss natin. No, overtime, sige, mag-overtime ka, tas maliit lang naman. Magkano ba ang kita ngayon ng ang minimum wage natin? Magkano ba kinikita ngayon ng isang supervisor? Magkano ba kinikita ngayon ng isang manager? Actually, ang kinikita po ng Grab driver or Grab driver operator or Grab operator is, sa tingin ko,
sumasabay dun sa medyo mataas na kitaan, no? Pagod nga lang talaga, no? Sa mga, alam yan ng mga nag-hustle and grind talaga. Pero yung mga nanonood dyan na hindi naman nag-hustle and grind at patamad-tamad lang no, hindi naman ba ako itong video na to, kaya exit mo na, lipat mo na sa kabila sa susunod na video. Hindi talaga para sa ito. So ako, itong video na to para dun sa mga operator, sa mga Grab driver na mayroong pamilya, na may mga anak na binubuhay at tumitingin sa future na mas gumanda yung buhay nila, mag-increase, magkaroon ng upgrade, no? Hindi maging stagnant sa financial nila. So ito yung lagi ko sinasabi. Lagi ko 'to sinasabi dun sa mga nagpapatulong. Maganda yung Grab. Kung sakaling marunong ka mag-drive and may opportunity ka makapaglabas ng sasakyan at pumasok ka ng Grab, ayos yan, maganda yan, no? At ito yung lagi ko sinasabi sa kanila. Ang sinasabi ko lagi sa kanila, ulit-ulit. Ang sinasabi ko lagi sa kanila, guys, pag kumita ka ng maganda, wag mong gastusin lahat. Wag mong gastusin lahat, magtabi ka. Magtabi ka ng kinikita mo. For example, kumita ka ng ganitong amount, nakuha mo naman yung pambayad ng sasakyan kung operator ka, Grab, driver operator ka, nakuha mo yung pambayad ng sasakyan at nakuha mo yung pang-allowance, then may sobra, no, yung sobra tabi mo, no, itabi mo yun. Basta magtabi ka lang na magtabi. And then maging consistent ka dun sa biyahe mo, maging consistent ka dun sa ginagawa mo, sa hustle and grind mo. Kasi pag naging consistent ka at nagtabi ka na nagtabi, makakaipon ka. Pag nakaipon ka, pwede kang mag-start ng sarili mong negosyo. Kasi hindi ka naman pwede mag-drive, tandaan nyo ito, hindi ka pwede mag-drive habang buhay hanggang tumanda ka na. Lalo na kung mahilig ka sa pares. Shout out sa mga mahilig sa pares na katulad ko. No? Yung mga mahilig sa pares niya, mahilig sa mga beef, mahilig sa mga laman loob, mga papaitan, mga ganyan. Ay nako guys, ngayon pa lang winawarningan ko na kayo. No? Tumakas yung uric ko sa cholesterol ko. Pero ngayon okay na. Nagbawas na tayo sa ganyan. Actually, tinanggal ko na muna yan. At nagbago tayo ng lifestyle. So, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Nakapagtabi ka, naging consistent ka, hustle and grind ka everyday, no? Pero syempre, may time mamahinga ka. Sabi nga nung isa kong nasakay, okay na ako dito sir, 8 hours. Kasi at least matagal ako mabubuhay. Matagal ka nga mabubuhay, wala ka naman pera. Diba? Diba? Yung sinasabi ko sa mindset natin mali-mali Diba? Mali-mali yung kaisipan natin O edi magpagod ka ngayon, magpuyat ka ngayon, mag-grind ka ngayon, diba? And then start ka ng sarili mong business. Hindi ka habang buhay din napagod pag nag-hustle and grind ka. Mas magiging maayos, mas magiging maluwag, mas dadami yung option mo. Eto na, balik tayo kay Christian. Si Christian po, natutuwa ako, no? Isang bagay na kinakatuwa ako talaga sa kanya. Dahil ito, wala pa tong pamilya si Christian. I mean, wala pa siyang mga anak, no? Ewan ko kung may girlfriend tong bata ko na to. So kung meron man, shout out sa'yo. No? So eto na, si Christian nagtabi. May isip, nagtabi ng pera. Nagtabi. Consistent to bumiyahe, malakas to bumiyahe. No? Malakas bumiyahe to, hindi ko na sabihin kung magkano. Dahil basta malakas to bumiyahe everyday. Everyday to bumiyahe. And then, eto na, naghanap ng supplier ng mga gamit ng pangmotor, no, yung mga accessories, mga gamit, mga kung ano-ano man yung motor supply. Naghanap siya ng supplier ng mga gamit pang motor. And then inipon niya, hindi naman isang bagsakan, nakabili siya lahat. Tapos nag-hustle and grind ulit, ipon-ipon ng konti, tapos bumili ulit. Yun na, dinala na sa probinsya nila. Sinimula na yung negosyo. Ngayon, nasa ano yata siya ngayon. Hindi ako nagkakamali, nasa Bicol siya ngayon. Diba? Nakaka-proud lang pag ang isang tao marunong humawak ng pera. Number 1 kasi na problema ng isang Pilipino, eto. No, eto, problema to. Wala kang pera. Reality to, wala kang pera. Tapos, birthday mo ngayon,
Dahil birthday mo, mangungutang ka. Dahil kailangan mo maghanda at birthday mo. Di ba? As after nito, piyesta. Dahil piyesta, pupunta yung mga kamag-anak mo, pupunta yung mga kaibigan mo, pupunta ka kung sino-sinong hindi mo naman ka-close, na pinaplastic ka lang. Mangungutang ka na naman ng panghanda. And then, sandamakmak na utang na naipon mo. Sandamakmak na utang na naipon mo. Sasahod naman ako next month. Sasahod naman. Hanggang di na natapos yung utang mo na binabayaran mo. Kasi nga yung sweldo mo mapupunta sa inutang mo. So ngayon, yung mga pangangailangan mo kulang na. Anong gagawin mo? Mangungutang ka na naman. Magiging cycle na yung utang-utang na yan. Utang na utang ng utang. Diba? Utang ka ng utang. Tapos ano na mangyayari? Baong ka na sa utang. Magiging cycle na yan ng buhay mo hanggang di ka na mawala ng utang. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo guys, kahit ano man yung klase ng trabaho na meron ko ngayon, maganda, malaki kita mo, maliit kita mo, tandaan nyo to, nasa atin pa din yung pagmamanage ng pera. Kung hindi tayo marunong magmanage ng pera, malaki, maliit ang kinikita mo, wala din. Wala din pupuntahan. Check mo na lang yung buhay mo mula nung nagsimula kang magtrabaho. May nagbago ba? Kung may nagbago na mas maganda ang kinalabasan, di mas maganda, di ba? Pero kung matagal ka nang nagtatrabaho, pero hanggang ngayon may utang ka pa din. Hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Wala ka pa rin nasimulang negosyo, wala ka pa rin nasimulang kahit ano, wala ka na ipundar. Ay naku, mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip ka na at merong mali. May mali sa lifestyle mo, no? So, kung asa Grab ka ngayon, nagtatrabaho ka ngayon, at kumikita ka, magtabi ka. Magtabi ka, magtabi ka, magtabi ka, magtabi ka ng paunti-unti hanggang makabayad ka sa utang. Magbayad ka ng utang, no? Hanggang makabayad ka ng utang, magtabi ka ng pera, and then magsimula ka ng maliit na negosyo. Ito, especially sa mga nasa Grab community, sa mga kapwa ko operator and driver, guys, hindi tayo habang buhay na pwedeng matulog lang ng ilang oras at biyahe na naman, no? Hindi pwede. So habang malakas ka ngayon, bata ka pa, o may pagkakataon ka pa na makapag-ipon at makapagsimula ng business, gawin natin, no? Hindi ka marunong sa negosyo, okay lang yun. Hindi mo porte negosyo, okay lang yun, portehan mo, diba? Kasi those people na yumayaman, na nagiging successful sa buhay, yung mga tao lang na sumusubok magnegosyo. Tanggalin na natin yung pagiging Filipino mindset natin na okay na ako dito, okay na yan, gusto ko lang simpleng buhay, no? Yes, magkasarap ang simpleng buhay, totoo naman yun. Pero malungkot ang simpleng buhay pagka may nagkasakit sa inyo at ala kang pera. Oh, tama, di ba? Kasi nangyayari sa amin yan eh. Nagre-negosyo pa nga kami noon, bumagsak yung negosyo, and then na-hospital misis ko, and then wala kaming pera. Oh, paano mangyayari ngayon? Mangungutang ka, sasama loob mo kasi wala kang mautangan. Ay, nako, di ba? So, ang dapat mong gawin, kailangan learn from it. Huwag ka nang papayag na dadating ka uli sa panahon na yun na wala ka na namang mahugot na pera. Ipon ka, mag-start ka ng maliit na negosyo. Kailangan natin yan, guys. Mga kapitbahay ko sa kalsada, mag-ipon tayo, magsimula tayo ng maliit na business. Ito ngayon, may bago na naman akong subscriber, no? Marami na tayo natulungan na makapasok sa Grab, no? Ina-assist natin sila, walang bayad yun. Walang bayad yun. Tinatawagan ko sila, nire-replyan ko sila. Pero isang bagay kasi na nakakatuwa o fulfilling para sa akin is yung matulungan ko sila na uy, salamat kasi nakapasok na ako sa Grab, kumikita na ng maayos, lalo na si Mark.
yung isang bagong subscriber natin. No, nakakatuwa kasi ang laki kumita. Ang laki pa sa kita ko everyday. Di ba? Yun lang gusto kong share sa inyo, guys. Sana somehow nakatulong o nakapag-impart ako ng maliit na bagay sa inyo, no? Katulad ko, ako pauwi akong Pampanga ngayon. Dito na ako sa Bulacan. Bumiyahe ko na sandali kanina from 7 AM hanggang 12 ako bumiyahe. 12 PM. So naka naman tayo, naka 2.8. Not bad, di ba? Not bad. Panggas, tapos pambayad ng sasakyan, pandagdag sa pambayad ng sasakyan. Tayo mag-aksaya ng panahon, hindi naman tayo bumabata. No, ako nga, ang bata ko pa. Tapos tumaas-uri ko sa cholesterol ko. Doon ko na-realize na may dapat baguhin, no? Doon sa lifestyle ko. O kaya nga, nag-iiwas ako sa mga beef. Nag-iiwas ako dun sa mga bawal sa akin, no? Pwede moderate. Pwede paminsan-minsan. Pero hindi na pwede yung everyday. Dati kasi everyday puro pares. Yung pares kasi na yun kung saan mo makikita. Diba? Kaya sa Kalumingon may pares. So yun yung pinakamabilis na access, saka mura pa. So kung meron din tayong mali sa lifestyle natin sa paghawak sa pera, yun yung kailangan din natin ayusin. So yun lang mga kaibigan. Wala na akong ibang pwede pang sabihin at gustong sabihin sa inyo. Lagi kayong mag-ingat sa kalsada. Mangarap tayo na mataas para sa mga anak natin, para sa pamilya natin. Huwag lang tayo magpabanjing-banjing sa kalsada kasi guys, masasayang yung panahon natin. Masasayang yung panahon natin, guys. Huwag kang magpabanjing-banjing. Yung tatambay ka sa joke, no? Tatambay ko kung saan-saan, makikipagkwentuhan ka imbes na kumita ka na, no? Iset nyo yung kwentuhan nyo. Huwag araw-araw kwentuhan. So maraming salamat. Don't forget to click subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod na video. Please like and share and follow me on my Facebook page. Maraming salamat. God bless everyone.